Alam ko pong aware kayo sa kakulangan ng mga doktor dito sa ating bansa. According po sa WHO, ang recommended po nila ay isang doktor dapat tumitingin ng 10,000 na patients. Pero dito po sa Pilipinas, ang bawat doktor ay kailangan tumingin ng umaabot hanggang 30,000 patients. So, sobrang dami po nun and hindi niya po nasusunod yung recommendation ng WHO. At dahil nga dyan, nahihirapan yung mga ibang pasyente na makakuha ng sapat na medical care. At sa mga gumagraduate naman po ng pre-med o yung mga 4-year courses na gusto mag-med school, 6 sa kanila yung hindi nakakapag-proceed sa med school dahil kulang ng pambayad sa tuition fee. Umaabot po kasi ng up to 2 million pesos ang mga gastos mo para makapagpaaral ng isang doktor. Ibig sabihin, marami pong gusto maging doktor, kaso lang kulang sa pambayad. Kaya sa video na to, meron po tayong tinulungan na makapag-aral ng medicine, ng libre, walang babayaran, meron pang libreng tirahan at pagkain para kahit papano makatulong tayo sa kakulangan ng mga doktor dito sa bansa. Guys, yung pagbablog-vlog natin, ito na yung narating. Ito na yung narating, guys. Back to school, guys. Benta kay Postoyo yan. Sa first photo. Higher than deal. Parang hype. Pwede ba ako dito, Doc, Yeah, of course. mag-concert? Yes, pwede. Pwede mag-opera? Isa naman pong kapuso ang ating natulungan. Personally, malapit din sa puso ko itong content na to. Gustong-gusto ko talaga tumulong and makapagpaaral din ng scholars. Kasi po previously, isa din po akong scholar. So, hindi rin po ako makakapag-proceed as a Doc Alvin, as a doctor, kung walang tumulong sa akin. So, alam ko po yung pakiramdam na gusto maging doktor pero walang sapat na panggastos. And alam ko rin po yung saya ng pakiramdam na merong tumutulong sa'yo para matupad mo yung pangarap mo. Yan guys, dito tayo ngayon sa Cebu City. Binisita natin ang Gulas Medical School para tingnan yung kanilang facilities and ma-interview din hopefully yung mga scholarship committee. Kasi I think this year, nag-launch sila ng scholarship program na kung saan, syempre ang goal natin makatulong sa mga gusto na maging doctors. And sige, i-tour natin kayo dito sa campus nila and tingnan natin yung mga students later. Ito po, Doc, yung auditorium. Yeah, this is our auditorium. It's at least 610 seating capacity Laki ng auditorium. auditorium, yes. What we call it as the airplane captain seat. Move over there. Naalala ko dito ako nakapwesto pag sa med school. Dito ako nakapwesto. Kasi ito yung spot na madaling matulog. Pwede ba ako dito, Doc, Yeah, of course. Mag-concert? Yes, pwede. Yeah. Yung mga monitor screens, yung microscope. So, very modern. Kasi before, wala pa kaming ganun. Like, if ever may specimen na, and then maglagay lang sila ng USB, pwede din screenshot, record, snap. So, parang mag-screenshot siya for if ever. And then, there are also students na maglagay lang sila ng audio jack dito. And then, they can talk and then they can discuss. They can press record. It will then be recording with the audio. And then, later on, after their study, ganun, they can shift and then they can take it from the USB na. Dito pala. They can get the file, Doc. Yeah, they can get the file. Nucleus na lang naalala ko dyan. Nucleus. Tapos ito, Doc, ilang units po ito? Technically, we have, if I'm not mistaken, around 600 units of the microscope. Oh, ang dami. So, this floor, Doc, naman is for anatomage? These are all anatomy. So we have 2 dissection laboratories and then 1 anatomage. Ito, guys, hindi ko na ito naabutan. Itong anatomage. Before, pa talaga kami, parang cadaver. May cadaver din dito, Doc? Yes, may cadaver din. Meron pa rin naman, pero cadaver lang kami and then textbook. At ito, I think, is very interactive to na model. Pwede mag-opera. So, 3D siya, tapos very interactive. Hindi siya mabaho. Parang nagpa-flashback sa akin, pag CAD lab, iba yung amoy eh. Pero dito, wala, mabango. Dito na rin nagpa-practicals, Doc. Yes, dito na practicals. Kaya may set A, set B Oo nga, sila. nakita ko. So yan, before, inaaral talaga natin yan. Sa mga aspiring med students, so very helpful to kasi kita natin physically yung parts ng human skull. So not every school may demonstration ng ganyan. OB, Then, Biochem, Biochem and Physio. Physio. Ang galing. Sobrang ano. And then Chief of Clinics, yung 4th year. Sobrang organized, Doc, ng campus.
Thank you. Sobrang organized talaga. At dahil nga malaki ang problema natin sa kakulangan ng doktor, malaking papel ang ginagampanan of course ng mga med school. So inalam ko mismo sa pamunuan ng med school na to kung paano nila hinuhubog ang mga next generation ng mga doktor. We not only give full scholarship, but we give a monthly stipend. For those who qualify with high Latin honors, we have a dormitory, free dormitory, Free and a dormitory. monthly stipend to encourage ba. And then we have, of course, we have tutorship for those who want to be tutored. So sa mga makukuhang scholars here, ang suggestion ko, dito na rin kayo mag-faculty. Kasi ang ganda ng facilities talaga. Huwag na kayo umalis dito. You can have the feel of the... Yeah. You can have the feel of the... Hindi ba ako dito, Doc, sideline? Pwede. Lecture. Oh, pwede yan. Yes. Mag-apply ka na. Sabi ko, magsa-sideline na ako dito. Faculty. Yeah, actually, in fact, Hiring. we have an opening for radiology. Ah. So, actually, that's a serious con. Yeah, you may come here. As lecturer, Doc, or as clinician? Both, kasi later on we will open the hospital maybe later this year. Sige, Doc. Mag-reach out po kami. Higher done deal. Parang hype. Isa po sa mga nagustuhan ko dito sa Gulyas College of Medicine ay yung kanilang curriculum. Kapag po kasi dito ka graduate, very competent ka na mag-exam internationally. Yung mga USMLE, yung mga international board exam. Very hands-on din po yung kanilang training kasi meron po silang hospital. And advanced po yung kanilang mga laboratory, yung kanilang histopath, yung kanilang anatomy lab, very advanced. Nung panahon ko, wala pa po yung mga yan. Pero dito sa Gulyas, swerte po yung mga students kasi mararanasan po nila yung ganyang klase ng learning. We do have a lot of or varied students from across the globe. So may mga Thailanders kami, may mga Indians kami, may mga Nigerians, may mga Indians din as well. So parang iba talaga yung dynamics when it comes to Filipino students and of course international students. Tiwala din ako sa Gulyas College of Medicine kasi more than 50 years na ito. Imagine halos 5 dekada na silang tumatanggap ng mga international foreign students. And para sa mga future med students, huwag kayong mag-alala kasi merong ospital at dormitory mismo sa loob ng campus. And the skills lab as Yeah, well. it's very nice. Like very nice. before going to actual internship, you will learn Experience here here. the dummies like how to. You are familiar already. Yeah, so this is a major impact why we'll do best in our clerkship because we know something that what to do and what not to do Yeah. before operating a real patient. Napansin ko rin, Doc, yung environment dito kakaiba. Daming landscaping. Tsaka Oo, mga... parang siyang kasing resort, di ba? Oo. So have you seen the Ozone Park? Oo, nagdumaan po kami dyan. Oo, so I think in the Ozone Park you can see the sculpture of one of the replicas of Bobby Carlyle, sculpture of self-man-made sculpture. So I think that embodies what we're trying to teach our students to really be self-directed in terms of their learning. So that's why we utilize different learning techniques to our students. Kasi we want to promote din na even if you're in a medical school in medicine, the love for culture and arts should still be there. That's why parang gusto namin holistic talaga. Hindi lang pure medicine. Medicine pa rin yung focus, but at least there's parang calmness of the mind din. Mental health. Mental health, yeah. Very, very important. Kasi ang hirap pag laging sobrang stressful ng aral. Yeah. So yung pwede mag-deteriorate yung immune system, of course, magkakasakit yung mga students. So at least dito, well-balanced yung academic goals mo tsaka yung environment. Makakapag-relax ka pa rin. Yes. Kaya makikita mo rin na marami tayong mga animals. Kasi for some, parang nakakatuwa eh. Oo nga. Alam niyo po ba na hindi lang grades ang labanan pagdating sa med school? Kasi karamihan po ng mga med students talagang bumabagsak ang kanilang mental health. According po sa mga studies, 1 sa 4 na med students ay nakakaranas ng depression. At 1 sa bawat 10 med students naman nakakaisip na tapusin na ang kanilang buhay. Kaya naman isa sa mga criteria ng med school na hinanap ko is of course dapat maganda yung lugar. Also, our examining rooms, Doc, it's one of the things. PRC uses our school for a lot of board exams. The PLE is here, for the nursing is here, and a few like med techs or some engineering. But mostly, Doc, those medical aligned subjects yung sa amin nag-PPRC. But if you visited our exam hall, Doc, we can even run you through our exams. It's biometrics. Nakita po namin. And then your face doon, Doc. So, bawal talaga mag-cheat. Yes, Doc. And then randomized yung seats and questions nila. And then, so we have a lot of security features in doing our exams. The same questions but randomize yung number. So walang cheating sa lahat. And automatically then after malalaman nila pag i-allow ng moderator
malalaman na directly yung score nila. On the spot na. On the spot, yes. Nakakaiyak. Lalabas ka ng examination room na luhaan. Kita nyo guys, so at least dito nape-prevent yung cheating. Yan. Kasi they're aiming na magkaroon ng competent doctors in the future. So kung dito pa lang sa examination level nape-prevent na, mas better yung results niya. Lalo na ngayon, Doc, yung PLE is parang pahirap ng pahirap yung Yes. yung mga questions. Hindi na tulad dati. So, nag-evolve sila. So, mag-evolve din tayo. Also, yung pricing, yung presyo po dito, bukod sa napaka-generous po nila sa pag-offer ng mga scholars, basta deserving ka, hindi po sila tumataga ng mga tuition fee. Okay? So, nagulat ako sa presyo ng kanilang tuition fee kumpara sa mga ibang med school. So, hindi po ganun kagastos, hindi po ganun kalaki yung kailangan yung bayaran kung may kakilala po kayo na gusto mag-med or gusto maging doktor. Mura siya, pero yung quality ng learning and ng education hindi nako-compromise. Ito din yung mga available discounts aside sa scholarship. Meron silang 20% discount sa tuition for PWD students. Meron din silang specific discounts para sa mga magkakapatid. At 20% discount naman para sa mga kapatid or anak ng mga alumni. Ito yung skills lab namin. Parang sinet up namin siya as hospital talaga. Oo, yung so, vibe. we can use this pag may mga code white, ganun. Ito yung ICU. ER. So, exactly ganda. same space. Ganda. Lahat. Yung spaces. Kompleto. Yeah, lahat is capable for CPR. Lahat ng mannequins natin. So dito naman guys, yung sa mga skills lab, of course, before isa lang yung mga students sa real na hospital or clinic setting, dito muna sila parang ipapractice yung kanilang skills. We noticed kanina, Doc, during the tour na may mga different simulation or skills lab. So what do you think yung tulong nito sa mga students na? Yeah, definitely. Because we have a large population of students. Many of them, if we are to be honest about it, when we go into the hospital rotations, they will not be fully accommodated. So from the start, well, when we go into clerkship, we give them clinical skills and bedside skills training so that it will be a simulation lab so that when they go into the real rotation, they will be able to at least know the theoretical aspect and then application will be during the senior clerkship. A medical doctor or student should be mindful of is their position. Diba? Pag nagkikater ng Yung sa magkikita patient. ng patients kasi during times of mga codes, so alam nila kung saan mag-position. Oo nga. We are also teaching them those things para kaya nasa-simulate talaga yung exact space. Ang proseso po para makapili tayo ng mga deserving na future doctors, unang-una nag-post muna ako sa aking Facebook page. Nag-post ako ng invitation na kung sino mang may kakilala or kung sino mang makabasa ng post na yon, pwede sila mag-submit ng kanilang mga credentials. Inipon po natin yung kanilang credentials, yung kanilang mga NMAT, yung kanilang mga grades sa med school, and pinag-aralan natin. Actually, ito po, very honest ako dito, sobrang deserving po lahat na nagpasa. Ang hirap makapili, and kung pwede lang talaga mabigyan ng slot, yung lahat na nagpasa gagawin natin, pero medyo limited po kasi ngayon. So, dumaan po sa matinding proseso, sa mga interviews, and ginawa po natin lahat para maging patas and para mapili talaga yung deserving na maging doktor. Siyempre, hindi rin tayo basta-basta pwede mag-decide na ako lang or kasama lang yung team ko. So, nagtanong din ako sa scholarship committee ng Gulyas kung ano ba yung mga qualities na hanap nila sa mga future students. What's the most important quality you're looking for applicants? For me, when I interview applicants, one of the most important values that I look for is the integrity. So it's when I look for the quality where they're honest, they're self-aware, and they know that they will do the right thing even when no one is looking. Because the practice of medicine goes beyond knowledge. It is also very much character. At dumating na ngayon time na kailangan natin pumili ng dalawang deserving na maging doktor. Talaga honestly, nahirapan po ako. Ang dami nilang nagtatay, ang daming ito na lang ba o ito na lang. Pero nakapili na po tayo and ito sila. Hi Mabel! Kumusta? Okay naman po. Sorry, sobrang biglaan. Kumusta? Okay naman po. Actually, nandito po ako ngayon sa study hall kasi nag-a-advance reading po ako ngayon. Grabe. Kasi meron daw po, baka kasi start na po ng classes next week po. Gusto lang kita i-congratulate, no? I think nabanggit na rin naman sa'yo pero hindi pa ako personally
abot ng congrats? Parang di ko pa po na-absorb yung information until now. Kasi ongoing pa din po yung process ng ng application ko. Yes po, thank you so much po. Actually, parang parang plot twist ng taon. Parang ako lang kasi yung kapalan sa sarili. Parang sobrang saya. Kaya sabi ko, hindi ko to isasayangin. Kaya ngayon, bago mag-start ng class, iniisip ko na ngayon, ano ba yung magandang study technique. Kasi yung parang kailangan dito sa med school, kasi hindi mo maraming aaralin. Parang kailangan ko ma-identify which study technique kung mas effective sa akin. Maraming salamat dahil nabigyan ako ng another chance. At saka ito talaga yung parang isa sa pinaka-inaantay ko kasi parang isa sa mga iniisip ko talaga na sana dumating sa point na hindi ko na kailangan magtrabaho para lang makapag-aral. Dahil dito nga po, nagkaroon ako ng isang chance na dapat hindi ko na siya i-let go. So thank you so much po and hindi ko talaga sasayangin ang opportunity ko. Pero if financial is hindi kaya, hindi ko na po siya ilalaban kasi yun nga po, mahihirapan din po ako in the long run kasi yung med school is sobrang hirap na. Kung isipin ko pa yung financial, sabi ko, baka di ko na po kaya. Dream ko talaga po maging barrio doctor and kung mga kailangan tulong ko, maabot na yun, magbibigyan ko na kayo ng service na deserve ninyo na hindi lang sa mga mayayaman mararanasan yun. So, eto na, binigay na ni Lord yung dreams ko, not only for myself, but also for my family and especially for the Filipino communities. Thank you din. Alam naman namin na gagalingan mo talaga dyan. So, ingat lagi and tuloy-tuloy lang sa pag-aaral. Sa panahon ngayon na kulang ang mga doktor sa bansa, naniniwala po ako na kahit gaano kaliit yung tulong mo, meron niyang malaking impact. Sana po mas marami pang makagawa ng mga gantong hakbang and sana po magtuloy-tuloy ang ating Doc Alvin Scholarship Foundation. So dito ko na po tatapusin ang video. Kung nag-enjoy po kayo and kung marami po kayo natutunan or na-inspire kayo, sana po ay i-follow nyo yung aking YouTube channel. Follow nyo rin po yung social media sites ng Gulyas College of Medicine. And once again, I'm Doc Alvin. Congratulations po sa ating dalawang doctors. Signing out.